nawawala naman yung protect niya eh. Kaso lang, once na uminit na siya, saka magkakaroon ng signal na indicator na nakaprotect siya. And then, tingnan mo yung bulb ko. Maliwanag siya. Dapat magdidim lang yan na parang baga lang. Yan, ibig sabihin, hindi normal yan. Ngayon, magsusukat tayo. For today's video, bali, meron ulit tayong tanggap rito na power amplifier. Galing Valenzuela. Galing Valenzuela. Bali, tinakpan ko na yung brand name para iwasan tayo sa issue. Kasi nagkaroon ng issue yung mga branding na ginagawa natin ng vlog eh. Kaya ito, tinakpan ko na. Ugaliin ko na to na tuwing magbablog ako is tatakpan natin yung brand. Lalo yung mga sealer is mga kapwa natin Pinoy. Ayan, CA30 na power amplifier. Ang issue nito kaya dinala sa akin is naka-protect. Yung typical na issue naman ng mga amplifier ngayon. Yun, unang-una sa lahat is mapagpapasalamat muna tayo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. Shoutout sa inyo. Yung issue nito, kaya dinala sa atin, naka-init and then nagpo-protect. Typical na issue ng mga CE series na mga amplifier ngayon. Kung natin simulan to, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ayun, simulan na natin. Yung unang step na gagawin natin is ipapakita ko sa inyo na ganun nga yung issue. Kadalasan lang din naman dyan is yung biasing niya is hindi normal. Kaya umiinit siya. Kapag mag-overheat na or sobrang init na yung heatsink, itong thermostat na ito or thermal sensor is magkuhan. Imbis na open siya, magiging close siya hanggang sa magpo-protect na. Ayun, bali ito, pa-plug in ko muna to. Gamit muna tayo ng bulb para sigurado. Ayan. Akong bulb, naka-bulb tayo. Okay, switch on natin. Ayan. Nawawala naman yung protect niya eh. Kaso lang, once na uminit na siya, saka magkakaroon ng signal na indicator na nakaprotect siya. And then tingnan mo yung bulb ko. Maliwanag siya. Dapat magdidim lang yan na parang baga lang. Yan, ibig sabihin, hindi normal yan. Ngayon, magsusukat tayo. Teka lang yung tester natin. Ayun, ito yung tester natin. Naka-rinse tayo ng 2.5. Ayusin natin para mas makita nyo. Inulit ko, pasensya na sa tester natin. Talagang luma na, hindi madilim na. Atay na lang tayo na may mag-sponsor sa atin. Yung may problema dun channel 1 na to, tingnan nyo. Ayun oh, nasa 0.7 na siya oh. Taas. Diba? Papansin nyo, kailangan oh, sobrang taas oh. Napapansin ko sa mga power amp, kadalasan talaga yung bias nito is nasa 0.25 lang or halos 0.3 lang. Ito naman, ito halos wala nang bias dito. Oh, dito naman wala na. Or dahil na aagaw doon sa may kabila. Muspit pala to. Wala nang bias dito. So ngayon, ang gagawin natin, panormalin muna natin ito. Ito muna yung troubleshoot natin. Itong channel na ito mainit agad oh. Ito wala, malamig pa to sa malamig oh. Ito mainit na oh. Maligam-gam ba na dapat di pa yan mag-iinit dahil wala pang load. Ayan yung kadalasan dyan oh. Lagi ko naman, halos lahat naman ng mga follower subscriber natin na kasubaybay sa atin, kabisado na nila kung ano yung mga pinagagawa natin. Yan lang naman talaga lagi sanhi oh, yung trimmer na yan. Basta dilaw yung trimmer na yan, yung mga bagong labas ngayon, automatic sira yan. Nag-iiba yung value niyan, kaya taas yung bias dito. Ngayon, babaklasin ko lang muna ito para hindi numaba yung walang kwentang vlog natin tungkol dito sa no name na amplifier. Ginawa ko rin. Itlagay ko ng vinyl oh. Nabaklas ko na yung isang channel, yung itong mataas yung bias. Ito guys kung mapapansin nyo yung mga amplifier ngayon, halos pares-pares lang yung disenyo, di ba? Kakaiba lang ng forma, pero kung sisilipin mo is halos magkakapares lang ng design. Tulad sa trimmer na ginagamit, kadalasang gamit is 302.
To 302 yan, oh. 3K. Ayan din yung isa na yan, 302 rin gamit niyan. Ito yan, oh. Ito yung mga pinagbaklas natin kasi galing tayo dyan sa isang amplifier na yan, eh. Ito, 302 rin, oh. 302 rin ito. Tapos yung ginamit dito is 302 rin. Ba, pansin nyo, halos iisa lang. Yan. Ngayon, tatanggalin ko muna ito. Tatanggalin ko ito and then i-fix bias natin. Try muna natin na i-fix bias kung magbabago siya or hindi. Ilalagay natin dyan, diretso na tayo, 2.7 na ilalagay natin dyan. Try natin kung tataas siya or bababa. So ngayon, stay tuned lang kayo, babaklasin ko lang ito. Napalitan ko na ng resistor or na-fix bias ko na. Maganda gumawa ng ganitong klaseng board, yung double-sided board. Sa ganitong sistema, sa ganitong system ng gawa, hindi mo na kailangan baklasin kasi. Hindi mo na kailangan baklasin isang buo na ito, tapos isa sanction para matanggal lang yung trimmer. Ito. Para matanggal lang ito. Gagawin mo lang siya, sinangin mo lang, tapos susundutin mo lang. Kapag lumambot na yung tingga, tsaka mo siya angat. Tapos, ganun din ang proseso mo. Kabila naman, titinggaan mo siya, tapos palambutin, sabay hila. Para hindi ka na magbaklas ng buong board na ito. Yan yung tip ko sa mga medyo bago-baguang technician pa lang. And then ito, disclaimer ulit. Baka sabihin nyo bakit ganyan, hindi ko na naman siya pinaltan ng bagong trimmer, hindi ko na lang siya pinihit-pihit, kung ano man yon. Ito guys, diskarte ko to. Kung meron kayong diskarte na mas malupit pa dyan, mas okay yun, di ba? O ibagi nyo na lang. Pero akin, ito yung way or pamamaraan ko ng repair or diskarte ko sa ganitong klaseng unit. Ganun ako kasi subok ko na yan, yung mga sinasabi nyong pihit-pihit, palit ng trimmer, lahat nagawa ko na yan na hindi umubra. Palit ka ng trimmer na yan, palitan mo yung trimmer na ito. Palit ka nito, order ka ng online or bibili ka dun sa Quiapo. Mahaba na yung isang, sabi natin mga 6 months, mahaba na yan, mababa na yung 6 months na yan, babalik at babalik yan kasi ganun laging issue ng trimmer na yan. Nag-change value yan hanggang sa tataas na naman yung bias. Back job, sabihin natin di back job, pero madadala yung nagpagawa sa'yo, sabihin hindi tumagal yung gawa mo. And then sa pihit na naman tayo, punta tayo sa may pihit. Yung pihit naman, yung trimmer na yan, pwede yan, pipihitin mo ngayon. Pipihitin mo, adjust mo siya para bumaba ulit yung bias. Ang tanong doon, gaano siya katagal, di ba? Yung garantiya doon kung gaano katagal, dahil pinihit mo lang siya, tatagal kaya ulit. Kaya mas magandang gawin pa, fix bias mo na lang siya. Fix bias mo siya kung ano yung typical na bias na lagi sa transformer, sa mga power amplifier, or kung ano yung kabilang channel na sabihin natin yung stock, ganun yung bias niya, 0.25, 0.30. I-calibrate mo siya, di ba? Dagdag bawas ka para makuha mo yung target mo na biasing. Kaya ako, hindi na ako nagpapalit niyan, hindi na ako nagpihit-pihit, automatic nag-fix bias na lang ako. Ito na, 2.7. So ngayon, ibabalik ko lang muna itong board sa may casing and then try natin sukatan kung magbabago siya. Binalik ko na yung board. Yan, ito. Yan yung ginalaw natin or pinalitan natin yun fix bias natin. Yan, nakabalik na yung mga kable. Tapos, sukatin natin. And then, pansinin nyo ito kanina, walang bias ito. Napapansin ko yan kapag sobrang taas yung bias ang may kabilang channel. Pati yung kabilang channel is maapektuhan. Mawawalan naman siya ng bias. Ngayon, papakita ko sa inyo na magbabago yan. Tapos, babalik siya sa dating sukat niya. Ayun, naka-plug in na yon. Pansinin nyo And then, yung ilaw natin kanina, di ba? Maliwanag yung pagkailaw noon. Mawawala yan. Pansinin nyo. Yan, active na siya. Pansinin nyo yung bulb, unti-unting nawawala. Di ba? Naging normal na lang siya. Yun, may maninag ka, nagbabaga. Ngayon, magsukat tayo. Sensya na kayo guys, medyo magalaw yung camera natin kasi alam niyo naman tayo, low budget tayo, wala tayong cameraman, one man game tayo nagkukuha ng video, tayo pa yung gumagalaw or nagde-demo. Ito, kanina walang bias to, ngayon pansinin nyo ito, meron na siya yan 0.25 ba, ito nakatutok to dito yan 0.25.
Yan ang sinasabi ko na kadalasan talaga sa na-encounter ko sa mga CE series na mga power amplifier. Hindi lang CE series, halos sa mga amplifier ngayon, kadalasan yung bias nila is 0.25. Pero yung mga dati, yung mga orig, yung Concert, Crown, mga Lexus, kadalasan yung bias naman nun, matataas, nasa 0.5 siya. Ito sa mga gawang Nachi ngayon, puro nasa 0.25, 0.3 lang naman. O yan, ulitin natin. O yan, 0.25 siya. O. Yan, ngayon, ito yung Phoenix bias natin. Pansinin nyo kung ano yung pinagbago niya. Tataas ba siya? Bababa ba siya? Ayan teka lang O, ayan nasa mataas konti. Nasa 0.4 siya. Halos 0.3 something. Mataas konti ng 0.3. Pero pag nasa digital yan, mga nasa 0.3 lang yan. Ayan nagbago, di ba? O, tingnan nyo, baka sabihin nyo, dinadaya ko kayo. Ito, mag-ingat kayo sa pagsukat-sukat. O, yan, nasa 0.3, 0.4 talaga siya, Na kanina, nasa 0.7 na yan. Ibig sabihin, biasing lang yung problema niya. Ngayon, ang gagawin natin, off ko muna to, baba natin. Pantay natin dito, nasa 0.25 o nasa 0.3 lang. Ang gagawin natin, palitan natin yan. Yung 2.7 na yan, 2.7 na yan, gagawin nating 2.5. 2.5 natin. Sigurado sa full yan dito. Tapos, siyempre, pag nagawa na natin yan, ganun din gagawin natin dito. Papalitan din natin yung trimmer na yan. I-fix bias na rin natin yan. So, ngayon guys, bali, eto, natanggal ko na yung 2.7. Ang pinalit ko is, wala akong 1K na 1.5 Pasensya na kayo, 1/4 yung ginamit natin. Na okay lang naman yan. Bali, ang kalabasan nito is 2.5. Isang 1.5 and then isang 1K. 2.5. So ngayon, ko lang muna ulit ito sa may casing. Tapos, sukat ulit. Yan na kayo kasi pa ganyan-ganyan na yung diskarte natin. Ganun talaga, gagawin mo yan kapag nagka-calibrate ka ng biasing. Hindi naman pwedeng pagsalpak mo so okay na agad, di ba? Kasi may kanya-kanya tayong diskarte. Kung 0.3 gusto mo, kakalibrate mo siya sa 0.3. Kung 0.25, calibrate mo siya ng 0.25. Kung 0.5, calibrate mo ng 0.5. Ganun lang naman yan, kasimple. Naibalik ko na ulit yung board. Ayan ang ginawa natin Dalawa pa rin siya naka-series. Yan. Ngayon, pansinin nyo kung ano yung pagbabago. Switch on natin ulit. Yan. Relay yung soft start. Relay yung para sa DC na protect natin. Sukat tayo siyempre. Kung kanina halos nasa 0.4 yun nasa 0.4 halos. Ito ngayon ayan nasa 0.25 na siya diba? Umaba na siya sa full na yan. Ox na yan. Ito naman yung stock niya halos pares lang diba? Okay na. Ayan na yan na yung lalagay ko dyan. Hindi natin babaguhin yan. So ngayon, ang gagawin natin dahil okay na yan, sabay na natin syempre. Hindi naman pwedeng fix bias natin to. Yung ito is iiwanan natin. Hindi pwede yan. Mangyari yan, bibigay na rin yan, ay magka-problema ulit. Kaya gagawin natin, tanggalin natin to, i-fix bias na rin natin. So ngayon guys, bali eto na. Binaklas, pinalitan, and then binalik ko na. Yung board, ayan naka-fix bias na yan. Yung isa, naka-fix bias na rin yan. Ayan, tapos sumabit yung mic natin. Ito yung mga pinambaklasan natin. Ito. 4 na sila dito. 4 na Ano yun? Ayan, 4 na Dalawang amplifier. Ito, tsaka ayan. Gagawin natin, magsukat muna tayo sa panandalian. Ayan, ako na. Bago natin lagyan ng audio. Okay, nag-relay. Soft start. Ito yung speaker protect. Ngayon, sukat tayo. Nandito. Ayan Dito. Pares lang yan. Pares lang naman value nilagay natin Ayan Alos na sa 0.25. Ngayon, okay na.
Ayun, tingnan mo yung ilaw, naka-normal normal mode talaga siya. Oh. Kailangan ko ng speaker. Kakabit ko lang yung speaker, yung apat na yan, oh, apat na sub. Naka-stereo mode tayo. Ayan, tapos nakakabit na yung audio input natin. Okay. Medyo delay lang din. Medyo delay lang yung pagwala ng ilaw ng Protect. Ayun, nawala na. Audio source natin. So, okay. Ngayon, ito na. Ito yung side na mataas yung bias, ha. Yung umiinit, hindi nagpo-protect. Ngayon, wala na yan, no? Okay na, ha? Ito yung channel 2 naman. Oh. Okay na. Okay na yung CA30 natin na walang pangalan. Tingnan mo yung ginawa ko. Okay na. Yan, okay na. Oh. Wala nang kainit-init to. So, ayun, hanggang dito na lang guys, ha. Sana nakapagbigay idea ulit ako sa mga ganitong klaseng unit na kung paano natin siya i-fix bias, paano natin siya i-dagdag bawas na tinatawag ba. Ay nakapagbigay idea ako sa inyo. Sir from Valenzuela, bali okay na yung CA30 mo na tinakpan ko yung pangalan. Okay na, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Oyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.